Napeperwisyo na raw ang mga negosyante sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa madalas na brownout. Dagdag problema pa ang mga masasamang loob na sinasamantala ang brownouts para makapangbiktima. Hati naman ang opinyon ng mga mambabatas at mga eksperto kaugnay sa panukalang bigyan ng emergency powers si Pangulong Aquino para masolusyonan daw ang power crisis sa Mindanao. May report si Jam Sisante. Nag-uumpisa ng umaray ang mga maliliit na negosyante at mga manggagawa sa South Cotabato sa patuloy na brownout sa kanilang lugar. Si Mang Noel Tisora, isang basyador o naghahasa ng mga kutsilyo at iba pang kagamitan, maswerte na raw ang 200 pisong kita niya kada araw. Pero mas malala ang problema ng North Cotabato. Ayon sa Philippine Army, sinasamantala na raw ng mga kriminal ang brownout. Simula na magkaroon ng brownout nitong Enero, mas lalong dumami ang hold-up, pamamaril at paghahagis ng granada o bomba sa mga bayan ng Pikit, Kabakan at Carmen. Nag-coordinate kami sa governor ng Cotabato, if they can help, na ma-adjust natin yung brownout problem. These are now the challenge namin. Kaya ang ginagawa ngayon namin, pag brownout, doon kami nagkakandak ng patrols. Dahil sa patuloy na pagkawala ng kuryente sa Mindanao, formal nang naghain si Muntinlupa Representative Rodolfo Biazo ng resolusyon na humihinging bigyan ng Kongreso ng emergency power si Pangulong Aquino. Ang kanyang panukala, bigyan ng kapangyarihan si Pangulong Aquino sa loob ng 1 taon para mangontrata ng mga power company na magdala ng power barge sa Mindanao nang hindi na dumadaan pa sa bidding. Suportado ng ilang pang kongresista ang mungkahi. Maghahain din daw si Senador Antonio Trillanes IV ng sarili niyang bersyon sa Senado na mas pinalawig na kapangyarihan sa Pangulo. The power to enter into negotiated contracts to construct, rehabilitate, and maintain power generators. So this power will be limited only for 1 year. And with this, it will shortcut the whole bidding and procurement processes. Pero ang ilang mamabatas, hindi agad kakagat sa panukala. I guess we can do something without even Congress giving him special power or emergency power. There are possible sources of energy, but they will be expensive. Power budgets, yung bunker oil, marami naman eh. Babala rin ni Senador Serge Osmeña na co-chairman ng Joint Congressional Power Commission. Tataas ng bahagya ang presyo ng kuryente kung gagamit ng power barges. The people of Mindanao have to accept that they will have to face higher rates, a little bit higher by about 50 centavos. It will not be so high kung siguro nagkaroon na ng coal plants doon, yung mga base load plant na mumurahin. Ayon sa isang profesor sa UP-NCPAG, sakaling bigyan nga ng Kongreso ng emergency powers ng Pangulo, kailangan daw mag-ingat na huwag maulit ang nangyari noong Administrasyong Ramos. Nang bigyan kasi ng emergency powers si dating Pangulong Fidel V. Ramos, pumasok ang gobyerno sa mga kontrata sa maraming independent power producers at ginarantiya ang pagbayad sa mga ito kahit sobra-sobra na ang supply. Dapat matuto tayo do sa pagkukulang noon. Yung ginarantiya natin na babayaran yung na-produce na kuryente kahit hindi nagamit, epekto yan ng masamang pag-aaral ng demand. That should not happen anymore in power contracts that will be signed for Mindanao. Sagot naman ng Pangulo sa panukalang emergency powers. At this time, I'm not sure if emergency powers are what are needed. For instance, clear that from the time that we got into office, there was already a shortage. You have a lot of the infrastructure, the power infrastructure in Mindanao that is very, very old. Jam Sisante, GMA News.